Chapter 4: The High Point of Middle Ages. Ito ay ang panahon ng reforma at ang paglakas ng simbahang Katoliko at mga lungsod noong 13th century. Ang kanlurang simbahan noong Middle Ages o 13th century ay nangangailangan ng radikal na reforma o matinding pagbabago dahil ito sa matinding korupsyon sa loob ng simbahan. Nagkaroon ng simony o pagbebenta ng posisyon sa simbahan noon na parang ating gobyerno lang ngayon na binibili ang pwesto kung minsan para maluklok sa isang posisyon. May Nicolaitanism din kung saan ang mga hari ay ang mga pari ay nag-aasawa kahit bawal. At lay investiture, ito yung mga hari na nagtatalaga ng mga obispo. Kaya, kontrolado ng politika ang simbahan sa mga panahong ito. At ito ang nagbigay daan sa isang malawak na programa ng reformasyon na ang layunin ay alisin sa simbahan ang mga pang-aabusong naging karaniwan sa mga panahon na yon. Ang pagsisimula ng church reforms. Ito ay nagsimula sa mga monastery at binigyan diin ang mga sumusunod. Number 1, celibacy. Number 2, poverty. At number 3, obedience. Sa mga monasteryo mismo nagsimula ang reforma. Ang unang malaking reforma ay tinatawag na Cluniac Reform noong ika-10 siglo. Nagsimula ito sa Cluny Abbey sa France. Ano ang problema noon sa mga monasteryo? Maraming monasteryo ang kontrolado dati ng mga lokal na Panginoon. Ginagawa nila itong parang negosyo. May simony, mayayaman na abot, at maluwag na disiplina. Ano ang ginawa sa Cluny Reform? Ang ginawa ng Cluny Reform ay ang gawing independent ang monastery. Diretso sa Papa ang sagot at hindi sa hari o Panginoon. Ibinalik ang mahigpit na pagsunod sa rule ni Saint Benedict na dasal, trabaho, at katahimikan. Inalis rin ang karangyaan at ibinalik sa simple at relihiyosong pamumuhay. Dahil sa successful ang Cluny, kumalat ito sa buong Europa at daan-daang monasteryo ang sumunod sa modelo nila. Kaya yung reformang nagsimula sa monasteryo ang naging daan para sa mas malaking Gregorian reform ng simbahan buong ika-11 siglo. Parang nilinis muna nila sa loob bago nila linisin ang buong simbahan. Sa panahon ni Pope Gregory VII, ipinatupad ang clerical celibacy, kinundina ang simony at nagkaroon ng alitan sa emperador tungkol sa pagtalaga ng obispo. Ang alitan sa investiture ay ang sagupaan ni na Pope Gregory VII at Emperador Henry IV tungkol sa kung sino ang may kapangyarihang magtalaga ng mga obispo. Bilang bahagi ng reforma, ipinatupad ni Gregory ang hindi pag-aasawa ng mga pari at mahigpit na ipinagbawal ang simony o pagbili ng posisyon sa simbahan. At nagalit ang maraming leader kasi tinatamaan nito ang kapangyarihan at kita nila. Umabot sa sukdulan ang gulo noong 1077 sa Canossa at itinatawag ni Gregory si Henry IV. Itiniwalag ni Gregory si Henry IV. Kaya napilitang maglakbay ang emperador papuntang Italia at magpakumbaba sa harap ng Papa para patawarin. Pero hindi doon nagtapos ang laban. Pinatalsik si Gregory at napilitang tumakas. Sa gitna ng kanyang pagtakas ay namatay siya na malayo sa pwesto niya bilang Papa. Nagpatuloy naman ang hidwaan hanggang sa panahon ng anak ni Henry na si Henry V. Natapos lang ang alitan noong 1122 sa pamamagitan ng Concordat of Worms, isang kasunduan kung saan nagkasundo ang simbahan at estado na ang Papa ang magtatalaga sa espiritual na bahagi at ang emperador naman sa sekular. Ang laban na ito ang nagpakita na gustong palayain ng simbahan ang sarili mula sa kontrol ng hari para hindi masira ang integridad ng pananampalataya. Ang pag-usbong ng mga krusada noong
1095. Ang layunin nito ay ang bawiin ang Holy Land at palakasin ang Kristyanismo. Maraming iba't ibang dahilan ang mga krusada, relihiyon man o ekonomiko at politikal. Ang pinakamalinaw na mga motibasyon ay relihiyoso. Ang mabawi ang banal na lupain mula sa mga Muslim, ang maglakbay sa mga banal na lugar ng Palestine, at ang makuha ang kapatawaran ng pagdurusa sa purgatorio na ipinangako sa mga krusador. Sa ekonomiko at politikal, ang mga krusada ay isang malawakang pagdagsa ng mga magsasakang walang lupa at mga maharlikang nawalan din ng lupa na umaasang makahanap ng mas magandang kinabukasan sa mga lupaing kukunin mula sa mga Muslim. Nagbigay din ito ng paraan para mailayo ng mga mahilig sa digmaang feudal na maharlika ang kanilang mga labanan. Ang unang krusada ay pinahayag ni Urban II noong 1095. Ang dakilang mangangaral nito ay si Peter the Hermit, na nanguna sa unang alon ng mga krusador na karaniwang kilala bilang Popular Crusade, at karamihan ay mga magsasaka at iba pa. Ang krusada ay hindi lang holy war, halo-halo ito sa pananampalataya, pag-asa sa bagong buhay, paraan ng Papa para pag-isahin ang Europa at palakasin ang simbahan. Pagkatapos ng unang tagumpay ay pagkuha ng Jerusalem noong 1099, halos bumagsak ang mga sumunod na krusada. Ang pinakamasama ay ang ikaapat na krusada noong 1204, na imbis na salakayin ang mga Muslim ay sinalakay at sinamsampa ang Constantinople na kapwa Kristiyano. Pero kahit ganon, nag-iwan ang mga krusada ng dalawang bagay na tumagal: ang military orders at ang pagbawi ng Spain mula sa mga muro. Ito ang nagpabago sa mapa ng Europa at sa kapangyarihan ng simbahan. Ano ang mga epekto ng krusada? Ang epekto ng krusada ay lumakas ang trade at commerce, lumaki ang mga lungsod, umusbong ang mga bourgeoisie, kumalat ang kaalaman mula sa Muslim world. Umunlad ang kalakalan at mga lungsod. Dahil sa krusada, nabuksang muli ang ruta ng kalakalan sa pagitan ng Europa at Silangan. Ang mga lungsod sa Italy tulad ng Venice, Genoa at Pisa ang naging sentro nito. Sila ang nagpadala ng spices, seda, pampalasa at iba pang produkto mula sa Silangan papuntang Europa. Bumalik ang paggamit ng salapi sa mga panahong ito. Noong early Middle Ages, halos barter at agrikultura lang ang ekonomiya. Pero dahil lumakas ang kalakalan, muling umikot ang pera. Hindi na lang lupa ang yaman, kundi pati ginto at pilak. Nabuo ang bagong uri ng tao, ang bourgeoisie. Dahil sa kalakalan, lumitaw ang mga bourgeoisie. Ito yung mga taong mula sa lungsod na yumaman sa negosyo, hindi sa lupa. Sila yung mga nangangalakal, bangkero at artisan. Sa una, wala silang kapangyarihan kasi hindi sila noble o high class na tao. Pero habang lumalago ang yaman nila, unti-unti silang naging makapangyarihan sa politika at ekonomiya. Kaya ang krusada hindi lang nagdulot ng digmaan, pero hindi rin sinasadyang magbukas ng daan para sa pag-usbong ng kapitalismo, paglago ng mga lungsod at paghina ng feudal na sistema. Yung kapangyarihan dahan-dahang lumipat mula sa Panginoong may lupa papunta sa mga may pera sa lungsod. Ang mendicant orders, may dalawang klase ng mendicant orders. Una, ang Franciscans na itinatag ni Francis of Assisi. Ito yung tulong sa mahirap at missionary work. Ang Dominicans naman, itinatag ito ni Dominic de Guzman na nakatuon sa pag-aaral at pagtuturo. So, bali, para sila mga preachers ng mga panahon yun. Yung ika-13 siglo o ika-13 siglo talaga ang panahon kung saan nag-adjust ang simbahan sa bagong uri ng buhay sa lungsod at kalakalan. Bakit lumitaw ang mga mendicant orders? Dahil sa paglago ng mga lungsod at kalakalan, maraming tao ang lumipat sa urban areas. Pero maraming problema rin, tulad ng kahirapan at kawalang pag-asa.
Kaya sumulpot ang mga mendicant orders o orden na nabubuhay sa pamamalimos. Hindi sila tulad ng mga Benedictine na nanatili sa monasteryo sa probinsya. Ang mga ito nasa gitna ng mga tao sa lungsod. Ang dalawang pangunahing orden ay sina Franciscano na itinatag ni San Francisco ng Assisi. Ang focus nito ay ang kahirapan, kababaang loob at misyon sa mga mahihirap. At ang kanilang paraan sa pamumuhay ay pamamalimos at nangangaral sa lansangan. Ang resulta, kinilala ng Papa ang Franciscano o ang itinatag ni Saint Francis of Assisi dahil nakita nilang totoo at hindi mapanganib ang kanilang mensahe. Kaiba kay Peter Waldo na kinundina kasi lumabag siya sa otoridad ng simbahan. Ang Dominicano naman itinatag ni Santo Domingo. Ang focus nito ay ang pag-aaral at pangangaral para labanan ang mga heresiya. Heresiya o paniniwala o aral na salungat sa opisyal na turo ng simbahan noong panahong yon. Sa madaling salita, kapag sinabi mong Kristiyano ka pero iba ang pinaniniwalaan mo sa itinuturo ng Papa at mga obispo, yun ang heresiya. Halimbawa sa ika-12 at ika-13 siglo. Ang Cathar at Albigensian, naniniwala sila na masama ang material ng mundo kaya ayaw nila sa kasal, pagkain ng karne at simbahan na mayaman. Ang Waldensian naman gusto nila bumalik sa simpleng buhay ni Kristo kaya kini-question nila ang kayamanan ng simbahan at kapangyarihan ng mga pari. Bakit problema? Kasi para sa simbahan noon, ang heresiya ay nagbabanta sa pagkakaisa ng pananampalataya. Kaya lumaban sila gamit ang pangangaral ng mga Dominicano at minsan ay krusada. Ngayon, ang salitang heresiya ay bihira ng gamitin. Ang common na tawag ay maling aral o dissident belief. Ang paraan nito ay nag-aaral ng teolohiya para makipagdebate at magturo ng tama sa tao. Ang resulta naman ito, sila ang naging mga kilalang guro at inquisitor ng simbahan. Ang epekto ng mendicant orders ay mabilis silang lumaganap sa Europa at sa ibang bansa dahil mas relatable sila sa tao sa lungsod. Sa madaling salita, tumugon ang simbahan sa pagbabagong panlipunan sa pamagitan ng mga bagong orden na ito. Ang ika-13 siglo ay panahon ng paglalaro ng kalakalan, lungsod at karunungan. At dito rin nabuhay ang mga Franciscano at Dominicano para dalhin ang simbahan sa gitna ng tao, hindi lang sa loob ng monasteryo. Punta naman tayo sa scholasticism. Dito, nangyari ang theology na nabuo sa universities, gumamit ng logic at philosophy, at ang mga scholar dito ay si Thomas Aquinas at Bonaventure. Bakit pumasok ang mga mendicants sa universidad? Nung una, ang mga Franciscano at Dominicano ay nasa lansangan lang, nangangaral at namamalimos. Pero mas epektibo silang makipaglaban sa heresiya at makapagturo. Pumasok sila sa mga bagong universidad ng Europa at dito sila naging leader ng scholastic theology. Pero ano ang scholasticism? Ito ang paraan ng pag-aaral ng teolohiya na gumagamit ng lohika, debate at pag-aayos ng magkasalungat na otoridad. Ang method nito, kunin ang magkasalungat na opinyon ng mga church fathers, iharap, tapos hanapan ang solusyon gamit ang rason. Ang 4 Books of Sentences ni Peter Lombard ang naging base na kinokomentaryuhan ng lahat. Ang pinagmula nito ay nagsimula kay Anselm ng Canterbury sa ontological argument niya at kay Peter Abelard sa Sic et Non na nag-compile ng magkasalungat na views. Pinakataas naman scholars ng 13th century si Bonaventure at Thomas Aquinas. So, si Bonaventure, isang Franciscano, pinagsama niya ang talino at mistisismo. Habang si Thomas Aquinas naman, isang Dominicano, siya ang nagdala ng filosofiya ni Aristotle sa teolohiyang Kristiyano.
At dito lumakas ang impluensya ni Aristotle sa Europa, kahit si Plato ang hari noon. Problema sa loob ng Pransiskano. Humina ang sigla ng kilusan dahil nag-away-away sila tungkol sa lubos na kahirapan na itinuro ni San Francisco. May nagnais manatiling sobrang hirap, may gusto ng kaunting kompromiso para makapag-aral at makapangaral. Sa madaling salita, ang mga mendicant ay hindi lang street preachers. Ginawa nilang utak ng scholasticism ang universidad. Sa tulong nila, naging sistematikong pag-aaral ang teolohiya gamit ang lohika at debate. Sa panahon ng scholasticism, si Thomas Aquinas na Dominicano at si Bonaventure na Franciscano ang umabot sa pinakamataas na antas. Sila ang itinuturing na pinakamalaking iskolar at teologo noong ika-13th century. Ang Middle Ages ay panahon ng reforma sa simbahan, crusades, paglago ng kaalaman, trade at cities. Naging daan ito upang umusbong ang modernong Europe. Nagbago ang lungsod noong ika-13 siglo, lumago ang kalakalan at dumami ang tao sa mga lungsod. May mga yumaman sa negosyo, sila yung tinatawag na bourgeoisie, pero kasabay nun, dumami rin ang kahirapan at mga maling aral. Pero dumating ang mga bagong papa. Para tulungan ang tao sa lungsod, sumulpot ang mga Franciscano at Dominicano. Ang Franciscano namamalimos at tumutulong sa mahirap, while ang Dominicano nag-aaral ng mabuti para makipagdebate laban sa maling aral. At pumasok sila sa paaralan. Hindi lang sila nanatili sa lansangan. Pumasok sila sa mga universidad at ginawa ang scholasticism, pag-aaral ng relihiyon gamit ang lohika at debate. At dito sumikat sina Thomas Aquinas at Bonaventure. Kaya, sa kabuuan, ang kwento ng ika-13th century ay nagbago ang lungsod, tumugon ang simbahan sa pamamagitan ng bagong uri ng pare, ginawang mas matalino at organisado ang pananampalataya sa paaralan. Ito ang siglo kung saan nag-adjust ang simbahan sa nagbabagong mundo. Nung lumago ang lungsod at lumitaw ang bagong problema, hindi na natiling nakatigil ang simbahan. Gumawa sila ng bagong paraan, mga mendicant order, universidad at scholasticism para manatiling relevant at makasagot sa mga tanong ng mga tao. Anong aral na makukuha natin dito? So, number 1, mag-adapt ka o maiiwan ka. Ang simbahan nakaligtas kasi hindi sila nagmatigas. Nakita nila ang problema sa lungsod at gumawa ng bagong approach. Ang lohika at pananampalataya pwedeng magsama. Pinakita kasi ni Thomas Aquinas na hindi magkaaway ang reason at faith. Pwede mong gamitin ang isip mo para mas maintindihan ang paniniwala mo. Aral yan na huwag mong ihiwalay ang pag-iisip sa paniniwalaan mo. Ang pagbabago madalas nagsisimula sa loob. So, bago nilinis ng simbahan ang buong sistema, nilinis muna nila ang mga monasteryo sa Cluniac Reform. So, sa madaling salita, ang ika-13th century ay kwento ng pagtugon sa krisis gamit ang katalinuhan, disiplina, at pagiging bukas sa pagbabago. Yan lamang po. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.